Maligayang pagdating sa dapitan. Gracias, Kapitan. Hindi ko akalain magkakaroon ako ng isang mapusong bisita. Hindi ako bisita sa inyo. Pinatapon ako ng gobyerno sa madaling salita ay peso. Padre. Narito si Rizal. Ang sikat naman nanulat ng El Filibusterismo at No Limitangere, ang dakilang erehe at filibustero, ang mortal na kaaway ng Espanya at simbahang Katoliko. Kilala ko na siya. Senyor Rizal, ayon dito sa sulat ng Gobernador General, pwede kang mamili ng tirahan. Pwede kang tumira sa aking kumbidensya o kumbento ng simbahan. Sa kumbento? Sa ilalim ng aking bubong? Papayag lamang ko sa ilang kondisyon. Kung si Senyor Rizal ay magbabalik loob sa simbahang Katoliko, at kung ikukumpisan niya ang lahat ng kanyang kasalanan, kung babawiin niya ang pambabati ko sa aming mga relihiyoso. Ito na siguro ang pinakamalungkot na kita ko lugar sa buong buhay ko, Kapitan. Hindi kalungkutan ang nakikita ko dito, hindi kapayapaan at katahimikan. Sobrang katahimikan. Pati ang mga ibo na hindi umuwi. Sa mga baybay wala kang maririnig na tawanan, kundi ang walang tigil na pagrarosaryo. Minamahal kong nanay, sana nasa mabuti kayong kalagayan sa Hong Kong. Mabuti naman ang kalagayan ko dito. Para lang akong nagbabakasyon, kaya lamang ay hindi ko kapiling ang aking pamilya at wala akong kalayaan. Ligtas ka na sa Hong Kong, bakit bumalik ka pa sa Pilipinas? Sa Pilipinas ang pinagpilatan ng reforma Katoliko. Wala sa itong bansa. Mawalang galang na. Kayo po ba yung pinag-uusapan sa bayan? Ako nga. Doktor kayo? Oo. Nais ko sanang magpagamot, ngunit wala akong maibabayad. Bakit hindi kayo nag-aaral? Mahirap lamang kami. Hindi kami kayang paaralin ng aming mga magulang sa kabayanan. Senyor Blumentritt, mahal kong kaibigan. Hindi mabura sa isipan ko ang masasayang araw ko dyan sa Europa. Wala na ang mga araw na iyon. Ang mga pakpak ng paru-paro na sunog sa ningning ng liwanag. Pero mula sa kasamaan ng kasalukuyan, ay maraming mapupulot na kabutihan sa hinaharap. Pinakamamahal kong nanay, dahil sa pakiusap ko, sa wakas ay pumayag din ang Gobernador General na makapiling ko kayo ng aking mga kapatid. Aasahan ko ang inyong pagdating. Pepe? Nay, Maria, Narcisa. Kamusta paglalakbay mo? Tara sa loob. Pasok. Kamusta si Tay? Okay lang siya, Pepe. Miss na miss ka na yun. Ikaw, okay ka lang ba dito? Ayos naman, Inay. Kamusta si Lerner? Naalala niyo pa ba ako? Pepe, alam mo naman yung pinakasal siya ng magulang niya sa isang lalaking British, di ba? Hindi sila nagtagal. Ngunit nasaan na siya ngayon? Pepe, patay na si Leonor. Siguro po ba kayo, Inay, na gusto niyo gawin ito? Siyempre naman, magaling kong anak. Gawin mo ang dapat mong gawin. Naluba na ang kalagayan ng iyong ama, Pepe. Kailangan niya na ako sa kanyang piling. Ialay ko na ako sa kamay ng ama. Nais ko siyang makita. Huwag kang mag-alala, Pepe. Nagpapasalamat ako sa pag-opera mo sa aking mata. Malinaw akong nakakita ngayon, ngunit mas malinaw kung natatanaw ang pagdurusa mo. Dr. Jose Rizal, ako nga pala si Manila Oya. At ito naman po si Tim Dragon. Sinamahan ko po sila dito dahil ang akala nila nasa Manila ang yung klinika. Rizal, I'm George Cafford, and as you can see, I'm blind. I want to avail your service. Can you regain my eyesight? I will have to do a check-up.
And I will do my best to set it up. How this beautiful lady find the Philippines? You really have a beautiful country. They said you're a Filipino doctor in eyes. Can you do operation for my papa? I do not do wonders. I just help people to see. I will be honest with you. I cannot do operation for the complicated. Then it's time for us to go. No, that's it. I love you. Mr. Doctor, I would like to take the hand of your daughter. I want to marry you. You know how young she is? She's 18. She's just a child. She's 18. She's grown a woman. You can't restore my sight and now you're going to take the only eyes I have? My death is what you're asking for, doctor. My death. And so be it! No! Damn you! My love for you is pure and true, Josephine. I do love you too, but I can't just let him live like that. We'll see each other again, right? I don't know. We'll find a way. I will be with you. You came back. Padre, Anong may paglilipod ko, sir? nice po sa namin mo. Hindi ako nagkakasal ng isang ire. Padre ako ba? Wala kaming problema sa babae gusto mong pakasalan. Alam namin siya ay isang Katoliko. Ang problema ay ikaw. Pagbalik loob ka muna sa simbahang Katoliko. Josephine, do you take me as your wife? I do. And the Sarsa, take me as your wife and all your love. Naalala mo ba yung kasama nila dun sa pinakuna silang tingin? Alam mo bang kaluguyan niya ng isang prayo sa Manila? At saan mo naman nasagap ang usap-usapan niyan? Kaya nga ano pa, may taktakan ba? Hindi ko lang lubos naisipan kung paano yung naging kaibigan ni Josephine. Si Josephine na naman ang nakita niyo. Hindi mo man lang ba naisip ang isipin ng ibang tao? Ang importante, maayos kami nagsasama. Tapat na yan. Hindi mo man lang ba lubos naisip ang nagpitikdik ng bangkang sumo? Maging kaming kapamilya mo. Hindi dagli ang nakapunta dito. Samantalang si Josephine. Ano? Ano ang nais mong ikawati? Alam mo ba si Josephine nung nasa Manila? Madalas lumalabas kasama sa mga ulo. Alam mo ba kung saan sila pumupunta? Sa mga private. Pumunta ako rito hindi para magpapagamot sa kaibigan nating bulag, kundi sa malilinaw mong mata na nakikita ang sitwasyon ng ating bayan na isa na naming humingi ng tulong. Handa akong makinig. Mayroong itinatag na samahan ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Itinayo ito sa layuning ipaglaban ang samahang sambayanan, ang kanilang kalayaan. Sa pamamagitan ng mga armas, kami ang mga bunga ng iyong libro. Kayo ang inspirasyon namin. Pinapunta ako ni Andres Bonifacio para sabihin sa iyo na handang sumiklap ang himagsikan sa anumang oras. Tigilan niyo ang kaibangan ito. Hindi pa handa ang Pilipinas para sa revolusyon. Paano gigisingin ang mga praile kung sakaling mag-aalsa ang sambayanan? Puputok ang magsikan. Huwag lang kayo lumingon pa sa isang tao. Dr. Rizal, may maganda akong balita. Pumayag na ang gobernador ng Espanya na manilbihan ka bilang isang doktor sa Cuba. Kung kailan handa na akong manirahan dito, ngayon pa yung dumating. 4 na taon akong naninirahan sa lupang ito. Nakatagpo ng iba't ibang klase ng tao na nagpapatatag sa aking buhay. Nagkaroon ng mga iba't ibang tao na naging parte sa aking pamilya. Nakamit ang pangarap na manilbihan bilang isang doktor at magtuturo sa mga kabataan. Ngunit para akong hinain ng paborito kong pagkain, ngunit ako'y busog na. Nakamit ko ang aking kalayaan, ngunit mabigat naman sa aking kalooban ang paglisan sa lugar na ito. Paalam, mamamayan ng dapitan.